Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal na tagapakinig, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoon o ng Allah, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Mga mahal na tagapakinig, maaring maraming mga terminolohiya tayong naririnig. So actually, marami din sa ating mga kababayan na may mga misconception sila rito. So gusto nating bigyan ng kaunting paliwanag nang sa gayon, maunawaan natin at ma-correct natin yung mga mali nating pagkaakala o haka-haka. Katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga mahal na kababayan, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung inyong mapapansin, ang pagbabatian ng mga Muslim ang laging sinasabi, Assalamu alaikum. Lagi niyang na ibig sabihin, peace be with you. Lagi niyang hinahangad na ang kapayapaan ay mapaparoon sa kanyang binabati. So katulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo. Dahil kung ating mapapansin, halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon na hinango ito sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Ganon din ang Judaism. Hinango ito sa tribo ng Judah. At walang kaibahan sa Buddhism, hinango sa pangalan ng nagtuklas na si Gautama Buddha. At walang kaibahan din ito sa Christianity na hinango sa katagang Christ. Ngunit ang Islam, ulitin natin, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ito ay hinango sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ngunit maliban sa hinango dito, may pautos ito na ang ibig sabihin sa pautos ng Islam ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Diyos. At makakamtan lamang ang tunay na kapayapaan kung ang isang tao ay ganap na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos na kanyang tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na kababayan, mga mahal na tagapakinig, hindi nangangahulugan na kung ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya membro sila ng Abu Sayyaf. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Allah o ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. Maaaring Muslim sila sa pangalan o kaya Muslim sila dahil maaaring isinilang ng mga Muslim nilang magulang. Ngunit kung hindi sila sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So ang Allah, lagi din niyong naririnig. Ang akala ng karamihan na mga hindi Muslim, na ang Allah ay Diyos lamang siya ng mga Muslim. Mga mahal na kababayan, ang Allah, para sa inyong kaalaman, wala siyang kaibahan sa sinasabing Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Siya rin ang lumikha sa ating lahat. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat mamamatay at siya lamang ang huhukom sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Kaya lang kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating Panginoong Diyos sa pangalan niyang Allah, dahil unang-una siya rin mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. I would like to quote the original revelations. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa'akimi salata lidikri. Na ang kahulugan, sabi niya, katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So inuulit natin mga mahal na tagapakinig na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag na huwag ninyong sabihin na siya ay
Diyos lamang ng mga Muslim. Ang Allah, siya rin ang nag-iisang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta katulad nila Adan, Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them. So ang pangalang Muhammad, lagi din ninyong naririnig. Ang akala ng karamihan sa hindi Muslim na ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. Kaya ang iba, ang tawag sa aming mga Muslim, kami raw ay mga Mohammedans. Mga mahal na kababayan, walang matino na Muslim na papayag na tatawagin mong Mohammedans. Dahil kapag sinabing Mohammedans, para baga ang gusto palabasin na ang sinasamba si Propeta Muhammad. I repeat, there is no sane Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad, peace be upon him, siya ay isang tao na linikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kanyang kapahayagan o revelasyon upang ituro niya ito sa kanyang nasasakupan o sa lahat ng sangkatauhan. Ang katunayan, kung pag-aralan ang kasaysayan, si Muhammad at si Jesucristo ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Dahil kung halimbawa, nagbabasa tayo ng kasaysayan, maging ang Biblia, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang tinaguriang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Propeta Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya ay si Hagar at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 anyos, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at pinangalanan nila kay Isaac. Si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Doon lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. Si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon lumabas sila Ketura, Kedar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Propeta Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magpinsang malayo si Jesucristo at si Muhammad, peace be upon them, dahil kung ititrace ang history o ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na tinaguri ang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad, isinilang siya sa Makkah dito sa Saudi Arabia, at si Jesus Christ naman, isinilang siya sa Bethlehem sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal ng tagapakinig, ang katunayan, siya ay isang unlettered prophet, meaning hindi siya marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Subalit, kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 anyos, habang siya ay nagmi-meditate o nananalangin sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon din nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Propeta Muhammad, kung tutuusin, hindi mga bagong batas ito ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano ang mga batas ng Allah na ipinadala niya kay Jesus, kay Moises, kay Abraham, kay Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah o ng Diyos. Mahal tayo ng ating tagapaglikha at ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay alinsunod sa mga batas na yaon, makaaasa sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad, mga mahal na kababayan, naging propeta siya ng Diyos sa loob ng 23 years dahil siya ay hinirang na propeta sa edad na 40 at siya ay namatay sa edad na 63. So sa loob ng 23 years bilang sugo o propeta ng Allah, doon ipinahayag sa kanya ang Quran.
Ang Quran, mga mahal na kababayan, uulitin ko, hindi ito mga bagong batas ng Allah. Dahil kung ano ang mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta, yun lamang ang kanyang ibinalik. So itong Quran, ito ang final and last testament na ipinadala kay Propeta Muhammad, na kung sino man ang sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na yaon, uulitin ko, makaaasa ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Para sa inyong karagdagan, mga mahal na kababayan, mga mahal na tagapakinig, ang Quran, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran, word for word, from cover to cover, from chapter 1 up to the last chapter, which is 114. Kaya ko ito sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Diyos na nasasaulo ito ng kanyang mga tagasunod from cover to cover. Katulad lamang halimbawa ang Biblia. We are not trying to demean the Bible. So pinag-uusapan natin bilang sort of comparison o paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, mga mahal na kababayan, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia litra por litra magmula Genesis hanggang sa Revelations? O kahit na ang New Testament lamang, from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypse, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, kahit sa Pilipinas, kahit sa China, kahit sa Amerika, sa UK, daan-daan napakaraming mga Muslim na sa edad 13, 14, 15 anyos that they memorize the whole Quran from cover to cover as it was originally revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. So ang Quran, mga mahal na kababayan, ito ay purong-puro na salita ng Allah. Kaya ang mga Muslim sa buong sanlibutan, kapag sila ay nagsasala o nagpe-pray 5 times a day, ang kanilang inuusal o sinasabi sa pagdarasal ay ang mga salita ng Allah na matatagpuan sa banal na Quran. So ito ang ating maipapaliwanag briefly kung ano ang ibig sabihin ng Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. So mga mahal na kababayan, sana maituwid natin ang ating mga maling haka-haka tungkol sa mga terminolohiyang ito. Pero ulitin natin na ang Islam, ito lamang ang relihiyon o pananampalataya na nagmula sa nag-iisang Panginoong Diyos, at ito lamang ang pananampalataya na ipinangaral at ipinamuhay ng lahat-lahat ng mga propeta. Dahil uulitin natin, ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. So lahat ng mga propeta at lahat ng mga Muslim, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya mga mahal na tagapakinig, kung tanggap ninyo at naniniwala kayo na ito ang katotohanan, sino tayo para hindi ito tanggapin? Dahil ang aming paanyaya lamang sa inyo na dapat habang tayo nabubuhay, matuto tayong tumalima, sumunod at sumuko sa Diyos na ating tagapaglikha. Dahil ito ang katotohanan, mga mahal na kababayan. Hindi assurance ang kapangyarihan ng isang tao, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pagiging matalino para pahabain ang kanyang buhay. So habang tayo nabubuhay, matuto tayong sumunod, sumuko at tumalima, nang sa gayon, anumang oras tayo bawian ng buhay ng Diyos, we are all prepared para kanyang litisin sa darating na araw ng paghuhukom.